Matapos may pakita ang ability o kakaibang kakayahan ng makakalaban ni Sakamoto at ng Order, ngayon na i-review na natin ang chapter 39 at 40 ng Sakamoto Days, ay sa wakas masasaksihan na natin ang isang matinding bakbakan na kung saan ay may papamalas ni Shin, mga kaibigan, ang tunay na potensyal ng kanyang kapangyarihan. At marami pa talagang bakbakan ang ating matuto ngayon sa video to. Kaya naman, this is Mr. Miken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimula eksena dito kay Hisuke na ini-snipe na ngayon si Sakamoto na sa kanyang pagtira ay mabilis namang iniwas-iwasan ni Sakamoto ang mga bala, mga kaibigan, pati na ang mga ricochet nito. Kasunod yan ay kinuha pa niya ang bala gamit lamang ang chopstick. Kaya napasabi naman si Hisuke na ang galing daw, 99 raw sa kanyang mga bala ay magkasunod raw nahuli nitong si Sakamoto, na sa isipan naman ni Sakamoto na hindi niya raw nahuli ang isa. Natuwa naman dito si Hisuke na napakasaya raw talaga na may kasama magti-training, na ito raw pala ang pakiramdam ng pagkakaroon ng isang kaibigan. Nasabi naman ni Sakamoto kay Hisuke na ulitin pa raw nila ang kanilang ginawa kanina kung wala na raw tao dito sa paligid. Matapos yan, bigla namang dumating si Shin na sabing, ang galing mo naman Mr. Sakamoto. Kaya binati naman siya dito ni Hisuke. Nasabi naman ni Shin na of course kahit anong pagtitraining pa raw yan, kung mamamatay daw talaga ito, ay mamamatay daw talaga ito. Mga salitang napakuha naman sa pansin ni Sakamoto. Sabay biglang nag-attempt ng saksak itong si Shin na agad namang pinigilan ni Sakamoto. Natanong pa nito na anong kailangan mo, Nagumo. In which ay may kita na si Nagumo pala ito, mga kaibigan, na nagpapanggap na si Shin na sabing, nahuli mo ko. Samantala itong si Hisuke na walang kaalam-alam ay napasabi naman na, oy, para nagibatang vibes mo ngayon, Shin. Matapos yan, sinabihan naman ni Nagumo si Sakamoto na may narinig daw siyang rumor na hinahanap din daw ni Sakamoto ang mga killer na nakatakas daw sa prison na hinire daw ni Slur. Nasagot naman ni Sakamoto na paano naman kung tama ka. Tugon naman ni Nagumo na ang Order na raw ang gumawa ng hakbang para sa kanila, na ang mga local shop clerks gaya na raw nila Sakamoto ay wag na raw makialam dito. Nasabi naman ni Sakamoto na hindi pwede, walang mababago kung hindi kami kikilos. Nasabi naman ni Nagumo na nagbigay na ako ng babala sa iyo dahil kaibigan mo ko. Kaya sabi naman ni Sakamoto na siguro may nakapatong na raw sa ulo sa apat na yon, pero gusto raw kasi niyang makuha ang impormasyon patungkol kay X mula sa apat na yon, at gusto niya raw makuha yan bago pa raw sila mapatay. Pero bago muna yan, kung gusto niyo manood ng mga paborito niyong movies, TV shows, sports at anime, mga kaibigan, well, sagot yan ng isa sa mga safe na site at app na ang YouCine. Kaya naman kung interesado kayo ay pindutin nyo na lang ang link na iiwan ko dyan sa baba ng video natin dyan sa comment section. Maraming salamat. Ngayon balik na tayo sa video. Nasabi naman ni Nagumo na gusto mo silang talunin at dakpen na buhay. Ibang klase ka talaga, no? Naalam ba raw nitong si Sakamoto sa kung ano raw ang pananaw ng mga kalaban nito sa kanya? Mga salitang nagpataka naman kina Hisuke. Nasabi naman ni Nagumo na well, sasabihin ko sa iyo ngayon na B-rank daw ang pananaw nila kay Sakamoto. At by the way, ay ayon naman kay Nagumo na S-rank naman daw siya. Bagay na nagpainis naman kay Sakamoto. Matapos yan ay dito naman sa isang shop may kita naman si Luna ina-admire itong mga pusa, mga kaibigan. Napainis namang sabi ni Shin na bilisan na natin. Tanong naman ni Luna, ano bang kailangan natin dito? Sagot naman ni Shin na ang mga materialis raw para mapa-improve daw ang exterior ng kanilang shop. Kasi for some reason ay puno na raw ito ng butas. Nasabi naman ni Luna, bakit kailangan nating magmadali? In which ay ayon naman kay Shin na, bakit napaka-relax mo na may mga killers na nagpagala-gala rito? Nakita mo naman ng mga videos sa rental shop, diba? Sagot naman ni Luna, kayang-kaya na raw yun ni Mr. Sakamoto. Na ayon naman kay Shin na hindi yan ang punto. Kasi ikaw at ako ay magiging pabigat lang kay Mr. Sakamoto, na kung gusto raw nitong manatili sa tabi ni Sakamoto ay hindi raw sila pwedeng mag-relax-relax lang dito. Kailangan daw nilang lumakas din. Matapos masabi ni Shin ay may kita naman na kinikiliti lang ni Lu ang mga pusa, mga kaibigan, na di nakikinig sa kanya. Maya-maya pa niyaya naman si Shin ng isang clerk kung gusto ba raw nitong hawakan o ipet ang isa sa kanilang mga aso. Nasabi naman ni Shin na hindi, nagmamadali ako. Nasabi naman ng babae na pero napaka-cute pa naman daw ng mga to. Nasagot naman ni Shin na hindi ako interesado sa mga aso. Habang papalapit na itong aso, mga kaibigan, maya-maya pa gumive up na si Shin, mga kaibigan, at masayang pinipet ang mga aso. Kaya si Lu naman ang nagsalita na, Shin, siguro kailangan nating magmadali. Nasagot ni Shin na mamaya na muna. Maya-maya pa nagtaka naman si Shin dahil biglang nagalit itong aso. At di lang ang aso, mga kaibigan, ang lahat talaga ng hayop dito ay biglang parang nakasense ng banta at naging defensive. Na sa paglingon ni Shin sa isang sulok ay may kita naman ang lalaki habang nakatingin sa mga aso na sabing, mga bobong hayop. Na dapat kung makaka-encounter daw mga to ng isang delikadong kalaban ay ang huling gagawin nila ay ang tumahol. Kasi ang tama raw talaga na dapat nilang gawin ay ang tumakbo na nakababa raw ang buntot nito. At ang lalaking yan, mga kaibigan, ay si So, na ang isa sa 4 na death row inmates. Tinanong naman siya ni Lusa kung sino siya. Nasagot naman ni So habang may kinukuha sa kanyang bag
na wikang isa akong ex-military. Kaya marami na raw siyang nakita mga fighters na namatay na raw na parang langaw. Mga salitang nagpakuha naman sa atensyon ni Shin. Nasabi naman ni So na sayang daw talaga na ang huling sandali daw dapat ng isang tao ay dapat na dramatic daw talaga. Kaya nga nagpasya raw siya na i-dedicate daw niya ang kanyang buhay sa pagbibigay daw ng magandang ending sa isang buhay ng tao. Nakagaya na lang daw kay Mr. Mataba na dapat bago raw ito mamatay, dapat mamatay din daw muna ang mga pamilya at kaibigan nito. Agaran namang napansin ni Shin ang balak na gagawin nito mga kaibigan, subalit tinamaan naman siya ng mabilisang atake ni So na nagpatalsik talaga sa kanya. At nang inilabas ni So ang kanyang isang palakol na sabing ayaw ron niyang mag-aksaya ng panahon dito sa mga di ro gaano kaimportanteng characters dahil kung magtatagal daw ang laban ay baka maboboard lang daw ang mga manonood. Nagsipaglabasan naman sa takot ang mga tao mga kaibigan nang nakita nila ang palakol ni So. Maya-maya pa'y may napansin naman si So sa mga usok nang binato naman siya ng isang tool na na-block naman ito. Matapos niyan may kita naman si Shin na nakatayo na tanong naman ni Lu na Shin, sa tingin mo na nang magsasalita pa sana si Lu ay sabi naman ni Shin na oo, no doubt ay isa raw ang lalaking to sa 4 na mga serial killers. Nagtaka naman dito si So kasi ang buong akala niya ay nahatin raw niya kanina si Shin na pinari ba raw ni Shin ang kanyang atake gamit ang crowbar kanina. Na magaling daw pala ang mga galawan ngayon ni Shin. Natanong naman ni Shin na alam mo ang pangalan ko? Sugot naman ni So na oo. Ang lahat daw ng kanilang target ay nasa listahan daw na to. Ang nag-iisa raw anak na babae ng Chinese triad na Lu family na si Lu Xiaotang na nasa C rank at ang clairvoyant daw na ex-assassin na si Shin na nasa D rank naman. Bagay na lubos namang nagpagulat kay Shin na sabing ha? Teka, mas mababa pa ang ranggo ko kesa kay Lu? Nasagot naman ni So na oo, kahit tignan mo pa rito. At nga pala, rank D ang pangalawa sa lowest rank. Di naman makapaniwala si Shin mga kaibigan na sabing pero si Lu ay isang lasanggera lang. Napagalit namang sabi ni Lu na tumahimik ka. Sinong may paki dyan? Sinabihan naman ni So si Shin na wag dong dibdibin ito kasi di naman daw nagmamatter ang rankings pagdating sa kamatayan. Tumayo naman si Shin at tumawa na sabing di rank pala ha. Kaya na may sumugod na si Shin mga kaibigan na sa isipan naman ni So nakahatiin niya raw ito kapag ka nakarating na raw ito sa gitna. Kung kaya't naganda na ng atake si So na sa kanyang pag-atake may kita na ang nahati ay isang sako lamang ng dog food. Bagay na ipinagtataka naman ni So. Maya-maya pa nakatikim naman si So ng napakalakas na sipa mula kay Shin. Sabay pagalit na sabi ni Shin na una ay ilalagay daw niya itong si So sa state na parang kalahating patay na raw ito. Pagkatapos ay dapat na i-reassess daw nito ang kanyang rank. Nasabi naman sa isipan ni Lu na wow, seryoso talaga si Shin sa ranggo na yan. Kaya sumagot naman si So na nagkaroon na ngayon ng nosebleed na wikang okay. Ngayon ay parang magiging masaya raw ang kanilang paghaharap. Sabay nagsindi na ito ng isang sigarilyo kaya sinabihan naman ni Shin si Lu na wag dong ibaba ang guard nito kasi ang psycho raw nakaharap nila ay pumapatay daw ng tao para lamang sa tawag ng laman nito. Nasabi naman ni So na hoy, wag mo namang saktan ng feelings ko na pinapalabas mo rito na para akong ibang klase na serial killer. Nasabi naman ni Lu na well, marami kang pinatay na tao. Paliwanag naman ni So habang may kinukuha na naman sa kanyang bag na dapat ay magpasalamat daw sa kanya mga pinatay niya na sa kada pangit daw na movie or manga ay mayroon daw talagang isang dramatic na nakakaantig sa puso na death scene na napapasabi raw talaga sila sa mga eksenang yan na interesting daw talaga ang pangyayaring yun, diba? Na ganyan din daw pagdating dito sa mga tao na nakakalungkot daw kung nabubuhay daw ang isang tao sa isang boring raw na klase ng buhay. Kaya niririgaluhan na lang daw niya ito ng isang klase ng dakila raw kamatayan. At may kita rito mga kaibigan ang matinding bloodlust ni So habang itinali na pala niya ang lubid sa handle ng kanyang axe na sabing huwag kang maglala, gagawin kong napaka-interesting ang pagkamatay niyo. Kaya na may napasabi naman si Shin sa kanyang isipan na anong klase ba raw ang nasa isipan nitong si So ngayon. Maya-maya pa'y inihagis na ni So sa kanyang ibabaw ang kanyang axe at hinawakan na ang lubid sabay inatake na niya si Shin dahil na nahiwa talaga ang ceiling na naiwasan naman ni Shin ang atake. Kinamusta naman ni Shin si Lu subalit agara na namang naganda si So na sabing gawin mo ang best mo. Agara naman tumakbo si Lu habang iniikot-ikot naman ganiso ang kanyang axe at inatake si Shin na muntik nang tumaman sa kanila. Kaya napasigaw naman si Lu na di mo nababasa sa kung saan naka-aim itong lalaki? Nasagot naman ni Shin na ang naririnig niya lang daw sa mga thoughts nito ay mga salitang pumatay. Kaya tinanong niya si Lu kung may nakikita ba raw itong pwede nilang gamiting weapon. Nasabi naman ni Lu na mga martilyo at pala raw ang kanyang nakikita. Maya-maya pa sa kanilang ibabaw sa may grocery sign ay pinalusot naman ni So ang kanyang palakol sa
sabay hinila niya ang lubid dahilan na bagya namang natamaan talaga si Shin sa kanyang likod. Nabuti na lang ay nagawa pa ni Shin na madepensahan si Lu. Matapos yan ay lumapit naman si So na sabing, so isa kang clairvoyant, di ba, Shin? Nasabi pa ni So na sa ngayon ang isipan ko ay napakalinaw, di ba? Na kung may namimit daw siyang isang napaka-slow at boring raw na tao, ang kanyang isipan ay pinupuno raw ng mga thoughts na pumatay. Maya-maya pa tinamaan naman ng mga pako ang may bandang hita ni So. Na sa kanyang paglingon ay may kita naman si Lu na gumamit pala ng nail gun. Matapos niyan ay habang napatawa naman si So sa ginawa ni Lu ay sa likuran naman ito ay may kita si Shin na tumalon, na napansin naman ni So in which ay gumamit naman ng butane at blowgun si Shin, kaya tinamaan naman si So ng apoy na na-produce nito. Matapos yan ay sabi naman ni Shin na tapos na ba raw ang lalaking yon. Tumawa naman si So na nakatayo pa rin, na sabing nakakatawa talaga kayong dalawa, na the more na mas nahihirapan daw sila ngayon ay the more daw na mas nagiging interesting daw ang katapusan nila. Napasabi naman si Shin sa kanyang isipan na parang wala lang sa kanya, na napaka-abnormal daw ang tigas nito. Sabay may kita na naghanda na naman ito at mabilis na namang inirelease ang axe. Subalit ang pinuntriyan na ni So ay ang machine pala sa kanilang likuran na agaran namang sumabog. Buti na lang ay narescue siya ni Lu. Maya-maya pa ibinuhos naman ni So ang ethanol sa kanyang mukha, na sabing di ba importante na i-disinfect kagad ang sugat, di ba? Dito naman kay Shin ay kinamusta naman niya si Lu, mga kaibigan, kasi prinotektahan siya nito kanina. Nasabi naman na nanghihina na si Lu na ang sakit naman daw noon na gusto ron niyang uminom. Kaya na may sa isipan naman ni Shin ay sabi niya na kasalanan ko to, na kung naging mas malakas lang daw sana siya, na hindi raw talaga niya hahayaang mamatay si Lu, na ano na raw ang kanyang gagawin ngayon. Natapos yan ay sumunod naman na eksena dito naman sa convenience store, nagtaka naman si Sakamoto sa kung bakit natatagalan na raw si Shin. Nasabi naman ni Hisuke na sigurado raw siya na ayos lang daw ang dalawa, na noon ay di daw niya alam na naging assassin daw pala si Shin, pero magaling daw talaga si Shin at saka kaibigan naman daw siya ni Sakamoto kaya malakas daw ito. Nasabi naman ni Sakamoto na may potensyal daw talaga ang batang yon, pero di pa raw talaga ito naka-encounter ng isang tunay daw talaga na napaka-lethal na sitwasyon. Kaya sa tingin niya na ang best daw talaga ni Shin ay paparating pa lang. Nasabi naman ni Hisuke na yun ba ang sa tingin mo? Na ayon naman kay Sakamoto na oo. Tugon naman ni Hisuke na siya rin daw ay hindi pa raw siya naka-encounter ng isang lethal daw talaga na sitwasyon. Nasabi naman ni Sakamoto na iba ka naman kay Shin. Matapos niyan ay balik naman kina Shin, may kita naman si Shin, mga kaibigan, na bagsak na at sinasabihan na siya ngayon ni So na nadi-disappoint daw siya rito, na wala na ba raw iba pa ang pwedeng gawin ngayon ni Shin, na siguro ay dapat na umiyak daw ito o maihi na lang sa saluwal nito, na may interesting daw talaga na talento si Shin, pero ano raw ang punto ng talentong yan kung napaka-slow at boring naman daw nitong si Shin, na gusto raw sana niyang sumilip sa isipan nito ngayon sa kung ano raw iniisip nito habang kaharap na ang kamatayan, na dapat ay sasamantalihin daw talaga ni Shin ang moment na ito. Na sa isipan naman ni Shin na ano na raw, na kung wala raw siyang gagawin ay habang iniisip niya mga bagay na yan, ay bigla namang nagsalita si So na sabing hindi na ako makapaghintay kung mapapatay na raw niya itong si Shin at Lu, na kung saan ay isusunod raw niya ang pamilya ni Sakamoto. Mga salitang nagpabigla naman kay Shin. Nadagdag pa ni So na interesado raw siya kay Sakamoto. Gusto raw niya na meron daw itong pamilya, na kung saan ay sabi niya na ang pagkamatay daw ng isang ama, na kung saan ay lahat daw ng pinapahalaga nito sa kanyang buhay ay nawala na, ay masabi niyang isang napakaganda raw sigurong ending ang bagay na yan. Na habang nagsasalita pa si So ay bigla namang nag-flashback sa isipan ni Shin si Sakamoto. Kaya na may nang tatapusin na sana ni So si Shin ay nagtaka naman si So nang biglang napunta si Shin sa kanyang likuran. Nasabi naman ni So sa kanyang isipan na naiwasan niya ang atake ko. Hindi, ano itong kakaibang nararamdaman ko? Well, hindi na raw yan nagmamatter pa. Na naghahanda pa sana si So ay pinigilan naman siya ni Shin habang nakatalikod ito, mga kaibigan. Kaya napasabi naman si So sa kanyang isipan na ano yun? Blinak niya ba talaga ako bago pa ako nakakilos? O bago pa raw niya naikilos ang kanyang kanang kamay? Kaya na may tinignan na siya ni Shin na sabing nakikita na raw nito ang kanyang future o ang future ni So. Sabay inatake na niya ito na napakabilis, mga kaibigan. Isang atake na ikinagulat naman ni So. At may kita na tila ba'y mas tumitindi ang focus ngayon ni Shin, mga kaibigan, na tila ba'y nasa zone na ito. So grabe, mas tumitindi na ang sagupaan, mga kaibigan, at mas lalala pa yan sa susunod na chapter, kasi masasaksiyan nyo ang isang matinding tandem at sagupaan talaga at ang pagwawala ng isang karakter. Kasi dito mo natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan yung video, kinagat a like, comment, follow, and subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.